Pilipino. Magandang hapon. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ito si Bing Formento, aming ihatid sa inyo isa pang edisyon ng IBC Express Balita sa hapong ito. Sa ating top stories, binati ng Asian religious leaders ang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang pangunguna sa kampanya laban sa kahirapan. Hinabol ng Sea Oil at Uni Oil ang presyo ng mga produktong petrolyo ng kapwa new industry player ng Flying V sa pagpapatupad ng 2 pisong rollback. Pamumunuan ni NCRPO Chief Giri Barrias ang investigasyon sa Moscow detention issue at ang kasunod ng pagrebisa ng foreign trip policies ng pambansang pulisya. Ginawang global sa halip na regional ang standby fund ng World Bank, kaya't wasto pa rin ang ulat ng Finance Department sa Pangulo hinggil sa $10 billion facility. Hinabol ang 2 pang new players sa local oil industry ang kasama nilang Flying V sa malakihang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pinantayan ng Uni Oil at Sea Oil ang presyo ngayon ng Flying V na nasa 43 pesos and 87 centavos sa diesel at 47 pesos sa gasolina. Walang pagkakamali sa pag-anunsyo ng Pangulong Gloria Arroyo ng $10 billion bilang Southeast Asian Crisis Fund. Ayon kay DTI Secretary Peter Avila, si Finance Secretary Gary Teves ang naghatid ng impormasyon ukol dito. Pagkatapos ng pagkipagpulong nito kay Michael Klein, hindi naman ito binanggit kung taga-World Bank ba si Klein. Ngunit sinisiguro ni Avila na tama ang pinahayag ng Pangulo maliban na lamang kung may mga nabago sa usapan. Napagkasundan din na gawin na lamang worldwide ang ipapalabas na pondo sa halip na regional. Work out with these multilateral institutions in the event that the current financial turmoil in the U.S. and that has spread up in the Europe worsens. No? So it is the ASEAN Preparedness Plan. It was in that discussion that the idea of coming up with a support fund to the tune of $10 billion was discussed. Okay? It was a proposal. It was... Samantala, kinundina ngayon ng Anti-Crime Watchdog Volunteers Against Crime and Corruption o VACC ang pagpapalaya kay convicted murderer Claudio Tihanque Jr. sa bisa ng executive clemency na ginawa ng Pangulong Gloria Arroyo noong 6 ng Oktubre. Si Tihanque ay nabilanggo para sa murder ni Maureen Haltman at Roland John Chapman at frustrated homicide kay Juicy Olavi Leno noong July 13, 1991. Nilinaw ng VACC na din ito kinukwestiyon ang kapangyarihan ng Pangulo kundi ang paraan ng pagpapalaya kay Tihanque. Nanawagan ng grupo ng pagpapatupad ng ilang rekomendasyon. Huwag naman sana makulit na, we would like to tell the President that ang mga iba pong mga relatives of victims ay worried ngayon. We are very much worried of the way kasi Tihanque Jr. was released. So huwag naman sana po maging katulad din ng kay Tihanque Jr. ang mangyayari po sa amin. Na balita, ayaw munang magbigay ng komento ni Vivian Hoffman hinggil sa naging aksyon ng kanilang abogado na si Attorney Ernesto Francisco kaugnay sa paghahain nito ng petisyon sa Korte Suprema noong Miyerkules na humihiling na ibasura ang clemency na ibinigay ng Pangulong Arroyo kay convicted murderer Claudio Tihanque Jr. Ayon kay Vivian, ina ni Maureen at isa sa mga napatay ni Tihanque, hindi niya magawang magbigay ng komento dahil lubhang emosyonal pa siya sa ngayon dahil na din sa pagkakalaya ni Tihanque.
Sa bahagi naman ni Justice Secretary Raul Gonzales, imposible anya na baligtarin ng kataas-taasang hukuman ang pasya ng punong ehekutibo dahil batay sa ating saligang batas, absolute ang kapangyarihan ng Pangulo kaugnay sa pagbibigay ng parol. At marami pang express balita, abangan sa aming pagbabalik. Nadismaya ang lokal na pamahalaan ng Basilan sa Moro Islamic Liberation Front dahil sa pag-urong nito sa negosasyon sa pagpapalaya sa na-hostage ng mga humanitarian workers. Umaasa ang LGU at maging mga kaanak ng kidnap victims na makakatulong ang MILF na makalaya ang dalawa sa kamay ng Abu Sayyaf. Ang detalye sa ulat ni Julie Alipala. Natuwa sa halip na dismaya ang pamahalaang lokal ng Basilan, maging ang mga kamag-anak at kalapit na kaibigan ng mga biktimang sina Merly Mendoza at Esperancita Hupida sa pag-atras ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa pakikipag-usap at pagkukumbinsi sa mga kidnappers para sa agarang pagpapalaya sa dalawang bihag. Mahigit isang buwan ng bihag sina Mendoza at Hupida, pawang humanitarian workers, mula lang sila ay madukot noong September 15 sa highway ng Barangay Kabangalan, Tito-Tito sa Basilan. Inamin kamakailan ni Yakan City Committee Chair Hamza Lamla, itinigil na nila ang pakikipag-negotiate sa mga kidnappers dahil pera-pera umano ang laro sa negosasyon. Aminado rin si Landa na mahirap din gumawa ng mabigat na hakbang laban sa mga kidnappers dahil may mga kamag-anak ding Abu Sayyaf ang mga rebelding Moro. Unang nagpahayag ng pagkadismaya si Basilan Provincial Vice Governor Al-Rashid Sakalahul, ang naatasong negosyador ng Crisis Management Committee. Kung talagang sinserong MILF na makipagtulungan sa gobyerno, dapat ipakita nilang kontrolado nila ang lugar at sitwasyon. Lalong-lalo ng mga bihag ay itinago umano sa teritoryo ng MILF sa pagitan ng bayan ng Albarca at Tipo-Tipo Central. Pangalawa, umaasa sa kalahol na mapapanatiling malinis ang hanay ng MILF sa pamamagitan ng pag-aresto at pagsuplong sa kamag-anak na Abu Sayyaf na positibong may kinalaman sa abduksyon ng dalawang humanitarian workers. Ako si Judy Alipala, Nagbabalita Express. Samantala, nakatakdang simulan sa Lunes ng Philippine Coast Guard ang kanilang retrieval operation sa bangkay ng mga nasawing pasahero ng lumubog na MV Princess of the Stars sa karagatan ng Romblon. Ayon kay Coast Guard Commandant Vice Admiral Wilfredo Tamayo, halos patapos na ang proseso ng pag-aahon ng mga toxic chemical, kaya pinag-aandalan nila ang pagbuhas ng mga naiwang pasahero sa loob ng barko. Kasabay naman ito, umapila si Tamayo sa kaanak ng mga biktima sa pangunawa kung natagalan ang pag-aahon nila sa mga bangkay dahil maselang proseso ang kanilang ginagawa. Ang mga makukuhang bangkay ay agad na dadalhin sa Cebu kung saan nag-aantay naman ang grupo ng National Bureau of Investigation at International Police para sa pagkakakilanlan ng mga biktima. Sa ngayon ay inaantay muna ng Coast Guard ang report ng Titan Salvage at Harbor Star na siyang magsasagawa ng retrieval operation sa mga toxic chemical. At magbabalik ang Express Balita makalipas ang ilang Samantala, inilunsad kanina ng Department of Trade and Industry sa pakipagtulungan sa National Bureau of Investigation at Western Union ang Security Awareness and Fraud Education Program. Sa pamamagitan nito ay may paalam sa mga mamamayan ang mga dapat gawin upang hindi maloko tulad ng lottery prize scam, charity donation scam, online auction purchase scam, budol-budol scam, recruitment scam, at business investment scam. Ayon kay DTI Secretary Peter Fabela, sa tulong ng NBI, mapapabilis ang paghuli at paglitis sa mga suspect. Hinikayat din ito ang mga mamamayan at business sector na makipagtulungan sa mga otoridad upang masupil ang scam syndicate sa bansa. I'm looking for direct imprisonment. Kung maaari nga sana, wala nang mga hearings dahil, magagaling din sila. They can hire very good lawyers. The best weapon against this fraud is education. At yan po mga pinakahuling balita na nakalap na IBC News and Public Affairs ng araw ng Biyernes. Have a good weekend. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ito naman po ang inyong katotong Bing Formento. Pansamantala kami ay namamaalam at muling nagbabalik sa Lunes alas 4:30 ng hapon sa isa pang edisyon ng IBC Express Balita. Mga katoto, mahalin natin ang bansang Pilipinas.